tingnan nyo po ito. Tingnan nyo ho, mga kababayan. Lalakihan ko lang, ha? O, ayan. Ayan, sabi dito, Table 1, Political Preference of Adult Filipino, January 25 to 31, 2025, Philippines. Which of the following best describe your political preference? Ito, Pilipinas, ha? Lumalabas po, Pilipinas, kung ilang porsyento, total po niyan, ayan, ito yung karamihan. NCR, Visayas, Mindanao, at kung ano-ano pa. Lumalabas po, mga kababayan, na ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, administrasyon o pro-Marcos, 36% ho, mga boss. Ayan 36% po, mga kababayan. Yung sumunod ay support the opposition. Yan po, yung kay Leni Robredo, kay Larissa Ontiveros, meron pong sumusuporta na 8%. Ngayon, bakit natin pinapakita to? Kasi sabi ng mga DDS, malakas sila. Kasi sabi ng mga DDS, napakarami po nila. Ilan po ang sumusuporta sa mga Duterte at doon sa mga alliance nila? Kagaya nila Marcoleta. Ayan po, I support the Dutertes and their political alliance. Pro Duterte, 18% lang yung inyong bilang. Diyan na lang kayo. Sama-sama kayong bobo. Hahalo pa kayo sa amin. Mahaluan pa kami ng uto-uto. Di ba? Yung mga nandito na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno, ay nako, nag-iisip-isip to. No? Hindi gaya ninyo. Mapakitaan lang po nung mga ganun, yung mga kagayang ganun panira, share ko nga ito. Hindi nyo alam, nagmumukha kayong tanga sa mga kaibigan nyo sa Facebook. Sabi dito, I neither support the Marcos Jr. administration, the Duterte, nor the opposition, 26. Don't know, o yung mga undecided pa, 12%. Ayan mga kababayan, ang katotohanan. Hindi kagaya ng mga pinapakalat ng mga DDS na kesyo daw po, malakas sila. Ayan di ba? Ayan mismo, sabi sa Okta Research? GMA po galing yan. Malaking network po yan. Okta, 36% of Pinoy support Marcos, 18% for pro Dutertes. Doon sa mga Duterte. Di ba? Benice Mantaring at Arban Moises. At Elnora Castillo. Wala na. Paubos na kayo Pero syempre mga kababayan, knowing mga DDS, alam nyo naman po ang estilo niyan. Hindi sila papayag sa mga ganyan. Hindi papayag na si Bongbong Marcos yung mataas doon sa Okta Research doon sa survey Okta Survey. Gagawa at gagawa ng mga fake news yan, mga bossing. No? Pagmumukain nila na malakas sila doon sa DDS o mga Duterte. Paano ko nasabing may fake news sila din dito? Lahat naman po ginagawa ng fake news ng mga yan Dito po. At sa mga ito pakinggan nyo yung balita. Hindi ho totoo ang lumalabas na survey na kumakalat ngayon sa social media na nagpagawa ang Okta Research ng survey ng buwan ng Pebrero na mas mataas si VP Sara. Yan ho ay fake news. At sa mga sakit. Di ba? Ang ginagawa nila, naggagawa sila nung kagaya ho ng ganito, mga kababayan, nung kagaya ho ng ganito, tapos ang pinapalabas nila, VP Sara ang malakas o mas madaming supporter. Ito po yung sinasabi sa balita. Po sa amin, sa atin, sana ho, hindi nyo na ipagkalat yan. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa amin Facebook na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nalampasan na ho ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Okta Research po talaga ang nagsasabi na hindi totoo yung mga pinapakalat ng mga DDS na nalampasan ni VP Sara. Style ng mga DDS, nakakahiya, Tapos yung mga vlogger, ang lalakas ang lalakas balandra yung mga mukha nila doon sa kanilang mga live. Hindi nahihiya. Fake news yung pinapakalat nila.
O ayan po, basahin nyo mismo. Okta Research, hinikayat ang mga mamamayan na magtulungan laban sa pagkalat ng pekeng balita sa panahon ng halalan. Ba't ganyan kayo, ano? Tapos kapag pinatawag ko doon sa Congress para labanan ng fake news, wala po. Mga absent, mga kung ano-anong alibay. O, sabpi na tuloy ang aabutin. Di ba? Mark, paano naman kami pupunta dyan sa Congress? Kami yung nagpapakalat ng fake news. Di nayari kami dyan. Di ba? Mga boss? O gusto nyo mismong makita? Yung mismong ginagamit nilang pang-fake news? O eto ho, ipapakita ko sa inyo. Ito yung kinakalat nila diyan sa social media, mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo para 100% alam nyo kung ano yung sinasabi natin. Ayan. Yang ganyang post, oh. Duterte Fans Club, fake news. Bongbong Marcos, 33% sa trust. Inday Sara Duterte, 75%. Halos 3/4 ng Pilipinas, ano? Oh, may tiwala kay BP. Performance, 29%. 64% naman yung kay Inday Sara Duterte. Kakahiya, ano? Tapos yung mga vlogger nila, kami po ang nagsasabi ng totoo. No? Paniwalaan niyo po kami. Ganito, ganyan. Nakabalandra yung mukha. Oh. Yung mga ganyan, mga kababayan, makapal ang mukha niya mga yan. Pagka ganyan. Yung ang yabang-yabang mo, iharap yung mukha mo sa camera, tapos, anak ng tinapa, fake news yung pinapakalat mo. Hindi na po tinatablan ng hiya yung mga ganyan, mga boss. Di ba? Para sa pera. Wala kaming pakialam, wala kaming hiya. No? Para sa pera. Maninira kami ng tao. Di ba? Mga walang hiya na po yung mga ganyan. Po. Yun. So kung ano mang makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. Hindi daw totoo. 'Di ba, Sir Kilabot, pa-shoutout idol, kaka-join ko lang sa live mo. Salamat Kilabot Gaming, Ricaport. Opo, nanatiling mas mataas po ang performance rating ni President Marcos at 65% sa trust at 64%. Tatandaan natin, hindi ho sila pwede i-compare kasi iba ho yung trabaho nila eh. Opo. Ang pwede i-compare siguro yung trust ratings, pero ang performance ratings kasi dahil iba ho ang trabaho ng presidente, iba ho ang trabaho ng vice president. Either way, pag tinatanong ho natin sa mga ating mga kababayan yan, hindi naman ho sa pag-iisip nila ang nakikipagpaligsahan ng presidente at vice president sa trust at performance rating. That po at that aside, ang totoong trust ratings ho ay ang trust ratings na pinalabas namin sa media noong fourth quarter ng 2025. Yun lang ho ang survey na meron natin na galing sa Okta Research na nagme-measure po ng public preference in terms of trust and performance for both the president and the vice president. Yan po mga kababayan, ihinto ko na, narinig nyo na po. Mismo po sa Okta Research ang nagsabi, walang ganito. Ano po? Walang ganito, mga bossing. Kawawa naman mga DDS. Nandadaya na lang pati sa survey. Survey na lang yan, dinadaya nyo pa ha? Ako ho, mga kababayan, ang nakikita ko ho sa kanila, kasi sinasabi ng ating Vice Presidente, di ba? O pinapakita ng ating Vice Presidente, yung tipo ho bang, wapakels kami dyan sa ganyang sa ganyan na impeachment, hindi kami tatablan niya mga impeachment ninyo. Ganon yung pinapakita ng Vice Presidente, mga kababayan. Ano po? Yung tipo bang, wapakels kami dyan, mag-Japan ako, pupunta ako sa Japan. Ganito, bahala kayo dyan, magpa-impeach kayo. Ano ho? Pero ang nakikita ko ho, mga bossing, apektado po yan, stress po yan, mga kababayan. Kung titignan nyo na lang ho, mga boss chief amo sir,
nung panahon po, nung question and answer doon sa Kongreso, mangiyak-ngiyak na po silang lahat dun eh. Dahil hindi po masagot. It's either hindi masagot or iniiwasan nilang sagutin dahil may kalalagyan po sila, mga kababayan. So ang ginagawa ho nila, aarte na lang sila. Hindi na po ako makahinga, no? Nasusuka na po ako. Ganun po ang ginagawa nila, mga bossing. Kaso hindi approve sa mamamayang Pilipino yung pag-arte nila. Sabi para namang si Zulaika Lopez naman parang hindi matapatan yung pag-arte ni Judy Ann. Halatang halata. May isa pa tayong pinakita dito. Siguro pagka hinalungkat namin yung files namin, yung kinausap ng ating Vice Presidente, si Torre, mga kababayan, yung nasa labas ng ospital, lalabas si Lopez, kinausap, baka pwede papuntahin na yung mga media. Palapitin na daw po yung mga media kasi lalabas si Lopez. Habang nagsasalita po o kausap ni BP Sara, si General Torre, mga kababayan, ang okay naman, nakaupo lang si Lopez. Pagharap po ng mga media, paglapit ng mga media, anak ng tinapa, bigla nang umiyak na ganun, umagulgul na ho. Kailangan itong mga to, yung mga media, para mapaniwalaan po na may sakit, na nagsasakit-sakitan. So ngayon, mga boss, wala hirap po Yung mga ganong akto nila o arte nila, na paghahalataan po sila na stress talaga. No? Na talagang bumabaon sa utak nila yung mga nangyayari sa kanila. Lalong-lalo na ho yung impeachment, mga bossing.